Good morning po sa ating lahat. Sa sandali pong minuto, tayo po ay mag-umpisa na po. At tayo po ay magdili-dili po tayo ng minuto. Hello, good morning po. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa pagsamba. O magsiparito kayo, tayo ay magsiawit at Panginoon, tayo ay mag-ingay at na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Sandali manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa iyong pagbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, na kami makarating dito sa iyong tahanan, na magkasama-sama po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga biyayang aming mga natanggap sa buong setting na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon.
Narito kami, Panginoon, upang magpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, at humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala. Kung may mga naisip kami na hindi kaya sa aming kapwa, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Pakalinisin mo nga, Panginoon, ang aming puso't at kayo nga po ang magbigay ng dalisay sa aming mga puso't isipan, Panginoon, na makagawa sa aming kapwa ng kabutihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong binigay na kalakasan sa amin. Panginoon, dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na hindi po namin kasama sa oras na ito, Panginoon. Kayo nga po, Lord, Panginoon, ang nakakalam sa mga kapatid namin kung nasaan din o pumasok sa kanilang trabaho, Panginoon. May mga kanya-kanyang lakad. Ikaw nga, Lord, ang mag-iingat sa bawat isa namin mga kapatid na ito. Naway sa mga susunod na makasama po namin sila dito sa iyong tahanan, Panginoon. Ganon din po ang aming mga manggagawa, Panginoon. Ang aming pastor, residente pastor, Panginoon. Ikaw nga, Lord, ang mag-iingat lagi sa kanila. Bigyan mo po ng kalakasan lagi ang kanyang pamilya, Panginoon. Ganon din po ang aming diakonesa sa kanyang travel po. Mula Cavite papunta dito. Ikaw lagi mag-iingat, Panginoon, sa kanya. Bigyan mo po lagi siya ng kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa ito pang aking dalangin, sa matamis pangalan ng Jesus. Amen. Tumiwala sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Tatagpuan po ito sa Awit 37 verse 19 hanggang 25-26. Huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kaingitan, likod nilang gawa. Tulad ng damo sila'y malalanta, tulad ng halaman matutuyok sila. Umaasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang inyong sarili sa Kanya italaga. Tutulungan kang ganap kapag kay nagtiwala. Kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matigang, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan. Umandad man sila. Huwag kang mapopoot ni mababalisa, iyang pagkagalit, iwasan mo sana, walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay ligtas sa lupain at doon tatahan, ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Mula pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Tayo pong lahat, sa lahat ng oras, bukas parang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalaylaan ng kanilang mga anak. Tugong awit. Ang may purihin natin, ang anak at diwang magiliwin, ngayon sa harapin, kailanman ay naghihilahin, alhatiin. Amen. Wala po tayong pagbabatian. Awit ng pagdiriwang at pagpupuri.
Salamat sa ating pagbabatian. Dako po tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan at kasunod po nito ang mensahe ng buhay. Inaanyayahan pong muli ang lahat na tumayo para po sa pagbasa ng banal na kasulatan. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Mateo 22, 2-3 at Mateo 22, verse 14. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inayayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Verse 14. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Nakakapo na po ang pulungan. Awit ng paghahando, ang himnaryo. Sige po, tayo po ay walang prayer and praise team ngayon. Kung napapansin nyo, parang ilang piraso tayo. No? Pero patuloy po tayo na umawit sa ating Panginoon. Tayo po ay aawit ng ilang awitin sa himnaryo. Parang alam ko may vocals naman na yung papatugtugin ni Ate Isa, no? Pero para lang makita nyo ako. Tumayo ako dito. No? Pero sige po, tayo po ay sumamba sa Panginoon. Atin pong awitin ang himno bilang 57. Nais mo bang maibsan ang pasan? Nais mo bang maibsan ang pasan, makapangyarihan ang dugo? Nais mong sasalay magtagumpay, dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang magwagi kang tunay, Makapangyarihan ang dugo sa kalayaw at kapalaluan. Dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang Puso'y puso'y dumalisay, makapangyarihan ang dugo. ang batik ng salay mahugasan, dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. Nais mo bang maglingkod sa hari, Makapangyarihan ang dugo. mabuhay kang nagpupuri lagi, Dugo'y may lakas na tagi. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. ang dugo'y may Kapangyarihan. Ang dugo niyang mahal. Ang dugo'y may kapangyarihan. Ang dugo ni Kristong banal. ang dugo ni Kristong banal, ang dugo ni Kristong banal. Yan, may ibang version na pala. Hindi ako informed.
Anyway, so medyo masigla na yung version, ano, parang, alam ko malungkot yung version nito. Ayan, nakakapanibago, pero medyo fresh pa, no, yung ating pag-alala sa pagkapako at muling pagkabuhay ni Jesus, no? So sakto, ang patuloy na reminder, no, ng kapangyarihan ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay, dugo, para po sa ating kaligtasan. Ano? So sana ay patuloy natin pong alalahanin yung regalo na kaligtasan, no, ng ating Diyos pamamagitan po ng pag-aalay ng kanyang nag-iisang anak. So patuloy po natin na itaas ang pangalan ng ating Panginoon, atin siyang sambahin sa pamamagitan po ng susunod natin na awitin sa himno bilang 218. Sambahin ang Hari. Hari ay sambahin, pagmalhati, magpupuri ating dalhin. Ang kaniyang kahariang angkin, dumadaloy upang siya'y walhati. Itaas, ipagdiwang ang Kristong Hari. Ngalan niya ay itanghal at namatay, nabuhay na muli, at sa langit malwalhating naghahari. Sambahin, Hari ay sambahin, pagmalhati, magpupuri ating dalhin. Ang kaniyang kahariang angkin, dumadaloy upang siya'y walhatiin. Pwede ba tayong tumayo para sa chorus? Itaas ang ipagdiwang ang Panginoon. Itaas, ipagdiwang ang Kristong Hari. Ngalan niya ay itanghal at ipagpunyi. Namatay at nabuhay na muli, at sa langit malwalhating naghahari. Amen. Tayo po ay manalangin bago po tayo muling maupo at makinig ng mensahe ng Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, katulad po ng mga mensahe ng aming inawit, ay amin pong muli na inaalala, Panginoon, ang inyong pagliligtas, Panginoon, sa amin sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ng inyong nag-iisang anak. At amin pong kinikilala, Panginoon, ang kapangyarihan ng inyong banal na dugo na siyang naglilinis, Panginoon, sa amin at nagbigay sa amin ng kalayaan mula po sa tiyak na kapahamakan, Panginoon. Nagbigay sa amin ng daan, Panginoon, para makapunta sa inyong kaharian. Nagbigay, Panginoon, sa amin ng daan para maranasan, Panginoon, namin ang inyong regalong pag-ibig, ang inyong regalong kapayapaan, ang inyong regalong kagalakan, Panginoon. At alamin pong
Dalangin, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay ay palagi namin na maalala, Panginoon, ang katotohanan na ito at ito yung patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan para po sa aming patuloy na paglilingkod, Panginoon, sa inyo, lalo na, Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng mga pagsubok namin pong pinagdaraanan sa buhay. At pakatulad, Panginoon, ng pangalawa naming inawit ay nais namin kayong sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dakilang Ama, inyo pong tanggapin, Panginoon, ang aming pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba, Panginoon, sa inyo. Kaya kung meron pong mga karumihan, Panginoon, sa aming buhay, kung meron pa kami mga kasalanan, Panginoon, na hindi pa namin nahihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa inyo, ginagamit pa, Panginoon, namin yung pagkakataon na ito, lumuluhod kami, Panginoon, sa inyo pong harapan at humihingi ng kapatawaran sa amin pong mga kasalanan, Panginoon. Ipagkaloob mo, Panginoon, sa amin ang inyong kapatawaran at ang inyong paglilinis upang maging karapat dapat po kami sa pagharap sa inyo pong kabanalan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Makakapo na po muli ang kapulungan. Ayan po, good morning po. Dahil na-introduce naman na po ako ni Kuya Ambet kanina, dediretso na po ako. So muli po, good morning! Ayan po, sino po yung medyo nainitan ngayong linggong ito? Sobrang init po talaga, no? Yung buga, sobrang tipid ko po talaga sa kuryente, kaso hindi talaga kaya, kailangan na talagang mag-aircon. Yung buga ng electric fan ay sobrang init. So, ingat po tayong lahat dahil uso po ngayon yung mga sakit due to the heat index that we are experiencing. Trivia lang din po, yung pinatugtog po kanina ni Ate Isa, ito ay bahagi ng Hymno Project. So, yung mga yung mga hymnals natin ay ginagawa ng version na upbeat para po mas magamit ng congregation, especially sa mga pagpapaawit. So, bata pa lang po ako, yun na yung version na yun. So, medyo matagal na siya. Ayan. So, siguro pag pakanta tayo ng ganung version din ng hymnaryo. Ayan. So, ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay bahagi ng 5 kingdom sermons or 5 kingdom parables na bilang bahagi po ng promotion because this is a vacation Bible school season na. At tayo po ay magkakaroon ng ating vacation Bible school dito po sa ating iglesia sa darating po na buwan ng May. So, May po natin to aabangan. So, ang title po ng VBS 2026 ay actually Christ's Quest, Pagtukla sa Kaharian ng Diyos. So, trivia lang po para sa ating lahat. Actually, nagkaroon, isa po ako sa nagsulat ng VBS lessons at nakuha ko po namin yung idea or naibato ko yung idea na why not parables naman or mga parabola naman yung pag-usapan ng mga bata pagdating sa Vacation Bible School. Usually kasi po ang ginagamit ay characters o kaya mga lugar. Sabi ko, why not parabola naman or parables? Kasi po, nung panahon na parang last year, ang ginawang series ni Pastor ay puro parabola. And doon ako nagkaroon ng idea na, why not? Parables naman ang pag-uusapan natin sa Vacation Bible School 2026. So ngayon pa lamang po, pinopromote na po namin, mag-iikot-ikot po kami sa mga bahay-bahay dito po sa ating community para po mas ma-encourage po lahat ng mga bata na makapunta po sa ating Vacation Bible School. At sa Pasig din po ay magkakaroon po tayo ng one-day camp version ng VBS natin. So ganun po yung mangyayari. Okay po? So, ang una pong sermon natin ay pinamagatan pong ang haring nag-aanyaya, ang piging ng kaharian. So, ito po ang teksto po ay matatagpuan po sa Mateo 22 verse 1 to 14. So, medyo challenging lamang po ang mga parabola dahil katulad po pag nagtuturo po ako ng English literature, katulad po ng mga poem, mga tula, o kaya parabola, pag po kasi ito yung mga dinidiscuss natin, ito yung mga account na we should not take literally. Ibig sabihin po, hindi pwede na kung ano po yung nakasulat dito, literal na yun po yung ibig sabihin niya. So, napaka-challenging po nito para sa ating pag-aaral, ngunit
ginagamit po kasi yung mga real life situations para maihilintulad sa isang bagay. So, sa aspetong pong ito, lahat ng mga real life situations or mga simpleng bagay ay inihilantulad ng ating Panginoong Jesus sa kaharian ng Panginoon. So, Kingdom of Heaven, ayan. So, ngayon po, hayaan niyo po akong ibahagi sa inyong mensahe, ang haring nag-aanyaya, ang piging ng kaharian. So, the inviting king, the kingdom banquet. So, yung konteksto po ng wedding banquet, sino po dito ang madalas na i-invite na magninong or magninang sa kasal? Or sa isang kasal, nakakapunta na po ba kayo sa mga kasal? Yes po, 'di ba? Usually nakakapunta tayo, lalo na kapag malapit sa atin yung isang tao and then hindi tayo na-invite, ano mangyayari? Anong pakiramdam natin? Syempre, magtatampo tayo, 'di ba po? May mga ganong pagkakataon, may mga ganong instances. At meron din naman na ikaw yung ikakasal, meron ding pagkakataon na pag in-invite mo yung isang taong yon, hindi pumunta, ikaw din ay magtatampo. So, sa konteksto po ni Jesus nung panahon na ito po ay ginagawa or inu-organize ng mga magulang. Inu-organize na po ng mga magulang. Basically ng ama or ng tatay. So karaniwan po meron ng kasulatan na sila ay pinagme-mate or kinakasal or ikakasal sila. So meron ng ganong kasulatan. So technically, sila po ay tinuturing ng mag-asawa kahit hindi pa po sila nagsasama. Tapos po meron po silang kasunduan na bago ang kasal, dapat manatili muna ang babae sa kanilang pamilya at yung lalaki po ay aalis upang ihanda yung tirahan nila. So, dito po hindi tiyak or hindi exact kung kailan yung mismong kasal. So, dapat laging handa yung mga bisita. Laging handa yung mga bisita. At merong dalawang yugto. Usually po, pagkasal, ano po yung unang ginagawa? RSVP muna. Diba po, meron tayong unang paanyaya or advance invitation para mas malaman nung bride or ng groom or ng ikakasal kung ilan talaga yung makakadalo. At yung pangalawang yugto po is yung pangalawang tawag kapag handa na po talaga yung handaan. So, usually sa Israel or sa time po ni Jesus, ang handaan po or ang wedding banquet ay it's really a big feast or party sa kanila. So, isang linggo, umaabot yung kasal. Diba ang taray? Ngayon po, alam niyo po ba magkano na ang pagpapakasal? Sino po ba ang kinasal dito ng 50,000 lang ang nagastos? Ngayon po, yung pinakatipid na ay 250,000 pesos. Diba po? Kaya ayoko magpakasal eh. 250, imagine 250,000 na po sa just for one day. Imagine ito, pwede pa siyang umabot ng isang linggo or 11 days. So ganun po kalaki yung handaang ito, no? So, ang obligasyon po ng pagdalo ay itinuturing na matinding insulto sa nag-aneya kapag tumanggi. It's a big insult for the organizer or for the host kapag tinanggihan po yung paanyaya na yon. So binibigyan ko lang po kayo ng konteksto para mas maintindihan po natin yung binabanggit po ng ating Panginoong Jesus dito, no? So, meron pa po silang strict rule na inaasahan po lahat ng mga bisita, katulad sa atin, di ba may coding, may color coding, sila po, inaasahan po sila na magsuot ng angkop na damit pangkasal. So, ito po ay provided. Binibigay ito bilang provided to ng host na binibigay bilang bahagi ng paggalang sa okasyon. So dapat, kapag pupunta ka sa kasalan, dapat appropriate ang suot mo. Kung ano yung gusto nilang ipasuot sa'yo. So that is the wedding attire na dapat meron ka. So, dito po, no, ito pong handaan na ito or ang kasalan na ito ay inahinutulad po ng ating Panginoong Jesus sa kaharian sa langit. So, ano po ba yung mga symbol or biblical meanings? 'Di ba po? So dito ang sabi,
Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. So ang hari po, ayan, may definition of terms po dyan. Ang hari ay ibig sabihin kumakatawan sa Diyos Ama. So that is in the godquestions.org. So yung hari na tinutukoy po dito na nag-invite sa mga bisita ay ang Diyos Ama. At yung anak na, o yung lalaking ikakasal ay ang ating Panginoong Jesus. At yung piging ng kasalan na tinutukoy po dito ay ang kaharian ng langit. So when we say kaharian ng langit, hindi po ito tumutukoy sa physical na kingdom na nakikita po natin. Yung sinasabing kingdom na nais po nating ibahagi dito ngayong araw na ito ay yung kagalakan na makasama natin ng ating Panginoong Jesus sa buhay na ito. Hindi lamang sa buhay sa langit, kundi sa mismong buhay natin. Yung kingdom of heaven means yung relationship natin ngayon sa ating Panginoong Jesus. Yung kaligtasan, yung kagalakan at pakikisama sa ating Panginoon. Tapos po, di ba binanggit, pinatawag niya yung mga, inutusan niya ang kanyang mga lingkod or mga alipin niya. At yung mga unang mga inanyayahan ay ang bayan ng Israel. So, ang una pong mga inanyayahan ay ang bayang Israel. Lalo na po yung mga pinunong panrelihiyon. So, kung titingnan nyo po or babasahin nyo po yung konteksto, ang Panginoong Jesus po ay nagpe-preach specifically doon sa mga pari or mga punong saserdote na hindi naniniwala sa kanyang pinipreach or itinuturo. So mainly, yung mga unang in-invite po ay mga Israelites. Tapos po, yung mga alipin ay sumisimbolo doon sa mga propeta at mga sugo ng Panginoon. Alam niyo po ba nangyari sa kanila? Pagdating po sa yung mga unang inimbitahan, saan na yan? Okay, pagdating po sa Mateo 22, ayan, sa Mateo 22 verse 6, sabi dito po, sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. So, yun po yung nangyari dun sa mga unang mga alipin na in-invite ang mga Israelita. Sila ay hinamak at pinatay. So, ibig sabihin po, sila yung mga sumisimbolo katulad ni John the Baptist na ipinangaral ang salita ng ating Panginoon, ngunit siya ay pinatay. So, yun po yung mga simbolismo ng mga tao or mga alipin na ito, na kapag nag-preach sila ng salita ng ating Panginoon, sila ay hindi tinanggap, kundi hinamak at pinatay ng mga taong kanilang inimbitahan. So nagtatagal lang po ko sa paliwanag, no, para lang mas maintindihan lang po natin ng maigi. At dito po, yung pagtanggi at pagmamaltrato ng mga lingkod sa kasaysayan po ng Israel is yun nga, gaya ng pagtanggi at pagpatay sa mga propeta. At yung pagkawasak sa lungsod, larawan po ng hatol ng ating Panginoon at kaugnay sa pagkabagsak ng Jerusalem. At after po nun, nung una, sabi ko nga po, di ba may unang yugto, yung mga unang inayahan, ganun ang nangyari, inutusan muli ng hari, ang mga alipin, hindi nag-give up ang hari sa pag-invite sa mga tao. Bagkus sa second invitation, nang sabi niya, lahat ng mga pwede mong i-invite mo. So yung sa pangalawang paanyaya or yung bagong inanyayahan, ito po ay tumutukoy dun sa mga lahat ng tao. So ibig sabihin po, katulad nung second invitation, ang pagliligtas ay hindi na lamang po sa mga Israelita. Ang pagliligtas po ay para na po sa lahat ng mga tao. The invitation is for all people or humankind. At yung damit pangkasal po, tumutukoy po ito sa requirement. Sa requirement, yung katuwirang galing sa Diyos at hindi po sa sariling kabutihan ng mga tao. At yung mga taong walang damit pangkasal, katulad nung may isang pumunta na hindi, mamaya po basahin nyo pong maigi, makikita nyo po na merong pumunta pero hindi siya nakadamit pangkasal. Ito po yung mga taong tila
tumugon, pero wala po talagang tunay na pananampalataya o pagbabago. At makikita po natin na silang mga tao na tila tumugon or tila may pagbabago o pananampalataya sa ating Panginoon ay napapunta po doon sa kadiliman sa labas o yung walang hanggang paghihiwalay ng Diyos o kaparusahan na nagmumula sa ating Panginoon. So, yung huli pong version or verse sa Mateo 22:1 verse 14, sa verse 14, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. So ibig sabihin po, hindi lahat ng mga tinawag o in-invite ay tumugon ng tama sa paanyaya ng ating Panginoon. So ano po ang nais ko pong dalhin po sa inyo ngayong araw na ito? Ang tanong po ng talinghaga, ito po hindi lamang kung in-invite ka ba o ininiyahan ka ba ng Panginoong Jesus, kundi yung mas malalim po na tanong, paano ka tumugon sa paanyaya? So, what is the meaning of the parable of the wedding feast? So, ano po ba talaga yung malalim na kahulugan ng talinghaga ng kasalan? So, una po, ang paanyaya ng Diyos ay para sa lahat. God's invitation is for all. Sabi po sa verse 2-3, ang kaharian po ng langit ay tinulad po sa isang haring nagdaos ng handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sa verse 3 po, mariin na sinabi, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Ayaw nilang dumalo. So ito po ay katotohanan ng pag-ibig ng ating Panginoon na nag-aalok ng kaligtasan para sa mga taong kanyang in-invite. Hindi po limitado sa nationality, hindi limitado sa estado ng buhay, hindi limitado sa nakaraang pagkakamali o anumang ibang hadlang na gawa ng tao. So ibig sabihin, the invitation is for all, para po sa lahat. Kahit sino ka pa, maging sino ka man. Yun po yung radical na pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Ngunit binigyang diin na sa original or sa original na in-invite ng Panginoon o ng hari, pumunta po ba sila o hindi? Hindi po. Binuksan ng hari ang piging, ngunit, sabi pa doon, in-emphasize pa sa mga verses, binuksan ng hari ang piging sa lahat ng kanyang makita, mabuti man o masama. So walang pinipili yung invitation ng ating Panginoon para sa kaligtasan. Hinahamon po tayo na suriin po ang ating sariling paniniwala. Hindi ba't naniniwala tayo na maraming mga tao ang maling paniniwala tungkol sa biyaya ng ating Panginoon? Na there is a hindrance, kailangan muna talaga nating yung tayo mismo ay yung mga paniniwalang ito ay binigyang diin na ang biyaya ay hiwalay sa pananagutang sumasampalataya at tumanggap sa Panginoon at magbagong buhay. Dito po nilimitahan din ng ilan ng ating pag-abot sa makatulad natin ng nangangailangan ng biyaya ng Diyos. So, dito po sinasabi na bahala na ang Diyos, mapagbiyaya naman siya kahit ako ay nasa maruming kalagayan sa langit. Na parang sinasabi natin, sa langit pa rin naman ako pupunta. Kahit na ganun. Hindi naman po yun ang sinasabi. No? Ang sinasabi natin, yung invitation ay para sa lahat, yung initiative ay para sa lahat, hindi siya limited para sa iba, pero habang nagpaplano ng handaan ng ating Panginoon or ang hari, malinaw po na ang biyaya ng Diyos ang nangunguna, prevenient grace. So ibig sabihin, wala po tayong merit sa ating kaligtasan, hindi po yung mabuting gawa natin ang naging dahilan kung bakit tayo ay naligtas. It's because of the grace or prevenient grace o yung biyaya ng ating Panginoon kung bakit tayo merong imbitasyon ng kaligtasan. Amen po ba?
So that kapag humarap tayo sa ating Panginoon, wala tayong anumang maipagmamalaki. Malinaw po na ang Diyos ay hindi po naghihintay na tayo po ay maging handa. Kasi parang pag lagi nating sinasabi, how can we be qualified? Paano ba tayo magiging qualified sa paglilingkod? Paano ba tayo magiging qualified na magpaawit o kaya na magministeryo sa ating Panginoon? Lagi tayong maraming dahilan. Tama po ba? Marami tayong laging dahilan na hindi ako karapat, dapat siyan, ay mas maraming mas magaling dyan. O kung ano man pang mga dahilan kung bakit hindi natin ina-accept yung ministry ng ating Panginoon. Pero lagi po nating tatandaan, we do not qualify ourselves. Ang Panginoon lamang po ang nagka-qualify sa atin. Siya ang naghahanda po ng daan upang tayo ay tumugon. Mga minamahal pong mga magulang at mga kapatid, ang pananampalataya po ay hindi nagsisimula sa ating desisyon, kundi sa pag-ibig ng Diyos na kumikilos una. Naramdaman natin yung pag-akay ng Panginoon hindi dahil sa ating mga sariling force, kundi sa pag-ibig na naramdaman natin sa ating Panginoon. Ang paanyaya po ang invitation ng hari ay patunay na ang Diyos ay isang ama na nagnanais na makasama ang kanyang mga anak sa kagalakan ng kanyang kaharian. Mariin pong sinabi, masama ka man o mabuti. Ang Panginoon ang kikilos sa buhay mo. The question is, nakikita ba natin ang buhay Kristiyano bilang paanyaya ng isang biyaya na nagmumula sa Kanya o parang isang pabigat na obligasyon? Do you think it's an obligation na kailangan nating gawin ng gawin? Yung pagsisimba or pakikipag-fellowship sa ating mga members just because it's an obligation bilang isang Kristiyano o nakikita natin ito bilang isang ibiyaya na nagmumula sa ating Panginoon? So yung invitation po ng kaligtasan, it's not because of us, but because of God's love na nais niya pong dalhin sa bawat isa. Ikalawa po, anong po yung una? The invitation is for all. Ang paanyaya ng Panginoon ay para sa lahat. Ikalawa po, ang trahedya ng pagtanggi sa paanyaya. So the tragedy of rejecting the invitation. So gaya po ng sabi ko sa inyo, no? Yung unang mga inimbitahan ay tumanggi. Meron po doon sa mga verse 5, 4-6, sabi dito, sabihin nyo sa mga iniyahan na nakahanda na ang mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halit na kayo. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, sabi, pumunta sila sa mga kani-kanilang lakad. Pumunta po sila sa mga kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanilang bukid, mayroon namang nag-asikaso ng negosyo, meron namang sinunggaban ang ibang mga alipin or mga lingkod, hinamak at pinatay. Nakakalungkot po yung mga sumunod na bahagi. Yung inaniyahan, hindi lamang tumanggi dahil pakiramdam nila hindi appealing yung handaan na meron sa araw na yon, kundi dahil mas mahalaga sa kanila ang ibang bagay. Listen to this. Sabi po, di ba sa mga verses, ang ilan ay naging abala sa kabuhayan, naging nalulong sa sariling interes, at ang iba ay naging marahas laban sa mga sugo. Ipinapakita lamang po dito, no, na ang pagtanggi sa ating Panginoon ay hindi lamang po nakikita ng marahas, kundi madalas ito po ay tahimik at unti-unti. Hindi kailangan magsalita ng masasakit laban sa Diyos para siya'y talikuran sapagkat ang mga gawing pangalawa siyang prioridad ay isa ng pagtanggi sa ating Panginoon. Ulitin ko lamang po, no, yung gawin siyang second priority sa ating mga buhay ay isa ng pagtanggi sa ating Panginoong Diyos. May mga pagkakataon po, hindi
generalize ko na po dahil dahil ako din po ay nakaranas ng ganitong mga pagkakataon na inuuna yung mga pansariling interes. Na inuuna ang negosyo. We have to eat. Tama po ba? Yung realidad ng buhay na kailangan nating maghanap buhay. Kailangan nating magtrabaho. Kailangan nating mabuhay sa mundo na napakadami ng nangyayari. At nalilimutan na natin kung ano ba talaga yung dapat top priority natin. Yung team verse po ng VBS natin, ano po yung laging sinasabi? Nung bata ako, lagi akong nababanggit, uy, may assignment pa kasi ako. Ang sasabihin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So makikita po natin dito, no, na doon sa mga unang inanayahan, malinaw na hindi po nila priority ang kaharian ng ating Panginoon. Hindi lamang po sila tumanggi, ang sakit nun, lalo na kapag handaan talaga at gusto mo na makasama siya and then tumanggi siya, sobrang insulto at nakakatampo kapag hindi mo yun nakita. Amen po ba? So parang isipin na lang natin, lumagay tayo sa nararamdaman ng ating Panginoon na kapag siya ay nag-i-invite sa atin to go to Him, na lumapit sa Kanya, ang ginagawa natin ay yung simpleng pag-iwas, pagtanggi, at pagsabi na marami pa akong ginagawa. Ay, niluto ko. Ay, hindi ko pa masyadong napapainit napapakulo yung baboy. So, mamaya na ako magsisimba or mag-online na lang ako. 'Di ba? Marami tayong mga dahilan na inuuna natin maliban sa ating Panginoon. At nakikita po or malinaw sa ating Panginoon na tayo po ay tumatanggi sa Kanya. Ang tragedy po ng paanyaya ng Panginoon, may paanyaya, walang tumutugon. May kaalaman, ngunit walang pagsunod. So lubha pong kakompetensya ng ebanghelyo ang atensyon ng mga taong inaanyayahan sa kaharian. So, yung paanyaya po ng parabola ay unahin po natin ang ating Panginoon. Hindi siya ang pangalawa, hindi siya ang panghuli, kundi unahin natin ang ating Panginoon. Gawin nating priority ang Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga schedule, especially sa mga nagtatrabaho pa. 'Di ba? Sobrang hectic na ng schedule natin na nakakalimutan natin na dumulog muna, manalangin sa ating Panginoon. Magbuklat ng Biblia kahit isang peraso lamang or kahit isang passage lang para sa araw na yon. These small things, these small habits ay nangangalhulugan na hindi tayo tumatanggap sa paanyaya ng ating Panginoon na dumulog sa Kanyang handaan. Matuto po tayong magsabi ng hindi sa mga distraction ng ating relasyon sa ating Panginoon at maging handang sabihin ang hindi sa mga aktibidad o pangako ng nakakabawas sa ating relasyon sa ating Panginoon. So bago po tayo gumawa ng malaking desisyon o humingi ng patnubay, bago tayo magkaroon ng malaking desisyon sa ating mga buhay, humingi pa po muna tayo ng patnubay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ikatlo po, actually 5 po ito, bibilisan ko lang Ikatlo po, ang biyayang lumalawak para sa lahat. Gaya po ng nabanggit ko kanina, yung sa mahabang context, yung pangalawang paanyaya po ay hindi lamang po para sa mga Israelita. Ito po ay in-extend para sa ating lahat. So, dahil tumanggi po yung mga unang inanyayahan, ang hari po ay pinalawak ang kanyang paanyaya. At ang utos niya, anyayahan ninyo ang sinumang matatagpuan ninyo. Sino po ba yung mga sinumang matatagpuan ninyo? Sino ba yun? Yung mga hindi karapat-dapat sa paningin ng mga tao? Sa pamantayan ng mundo? Mga nasa laylayan o marginalized? Mga walang ipagmamalaki? At mga taong walang maihaharap na karangalan, kundi ang biyaya ng hari. Ito po yung puso ng Ebanghelyo na
listen to this, ang biyaya ng Diyos ay walang pinipiling tao. Kung ang mga tao may sinisino, tama po ba? Ang tao may sinisino, yun yung nakakalungkot na realidad ng buhay, ang Panginoon po, walang pinipiling tao. Amen po ba? Yun po yung masarap pakinggan. Ang Panginoon ay walang pinipiling tao para paghandugan ng biyaya ng kaligtasan. So malinaw po ito sa Wesleyan theology na walang taong pinanganak na walang pag-asang maligtas. Kahit ikaw na kasukdulan na ang sama mo, meron ka pa ring pag-asa na maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon. You are still savable. Pakitapik nga po yung katabi niyong pakisabi, kaligtas-ligtas ka. May pag-asa ka pang maligtas. Di ba po? Yung ganong assurance na yung mga tao sa paligid natin, kahit gaano pa kasama yan, meron pa ring pag-asa na maligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So ang biyaya po ng ating Panginoon ay umaabot sa lahat. Pero dapat po, ano yung kailangan nating gawin? We should accept the invitation. Hinihintay po yung tugon ng bawat isa. Ikaapat po, ang kasuotang pangkasalan, biyayang tinanggap at nagpapabago. Sabi dito po, pumasok ang hari upang tingnan ng mga panauhin, nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magagalit ang kanyang mga ngipin. So if you take it literally, di ba? Parang ang harsh naman ng Panginoon. Pero dito po sa kontekstong ito, yung pinakamabigat na bahagi ng talinghaga, yung technically na gate crash. Paano mo nasabing na gate crash? Kasi nga iba yung damit niya. So nag-gate crash siya ay physically na naroon sa piging, sa handaan, ngunit hindi niya inihanda ang kanyang sarili sa loob. Anong ibig sabihin nun? Ang damit pangkasalan po ay sumisimbolo sa isang nagbabagong puso, isang bagong pagkakilanlan kay Kristo, at isang pangako na mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, when we accepted the invitation, kapag tinanggap natin yung paanyaya, pero tinanggihan natin yung pagbabago, it is useless. Sabi nga po, information without application is meaningless. Alam natin na merong handaan, alam natin na merong invitation ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoon, ngunit hindi talaga tayo nag-transform inwardly mula sa loob, ito po ay bale-wala. Sa kultura po noon, ang hari ang nagbibigay ng kasuotan kapag naaanyayahan sa piging. So ibig sabihin po, yung damit hindi galing sa atin, parang hindi katulad ng ngayon na uso na maghahanap ka talaga ng sarili mong damit. Pero sa konteksto nila, yung mismong host ang magbibigay sa inyo. So, ang ibig sabihin po nito, wala na po tayong poproblemahin pagdating sa pwede nating isuot, kundi ang ating Panginoon na ang mismong nag-invite, siya pa mismo ang mismong gumawa o kumilos sa ating mga buhay upang tayo po ay magbago. Hindi po tayo ang dahilan ng pagbabago, kundi ang ating Panginoon. Ang babala po laban sa murang biyaya ay binigyang diin po sa The Cost of Discipleship ni Dietrich Bonhoeffer na ito po ay tumutukoy sa biyaya na tinatanggap ngunit hindi pinahahalagahan. Biyaya na walang kasunod na pagsisisi
pagsunod at pagbabago ng buhay. So sa madaling salita po, ito ay cheap grace, murang biyaya. Tinanggap natin yung benepisyo, ngunit tinatanggihan natin ang pagbabago. Yung pananampalatayang walang kabanalan at relihiyong walang pagbabago ng buhay. That's why religion is not the key to salvation. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Yung pagbabago po ng buhay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon, yun po yung key para po tayo ay maligtas. At sa Wesleyan perspective po, pinatunayan na ang justifying grace ang nagdadala po sa atin sa handaan. Yung biyaya na nagmumula sa ating Panginoon, yung biyaya na nagpapawalang sala kapag tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. Pero po, ang sanctifying grace o ang biyaya sa pagpapakabanal ang nagbibihis sa atin ng bagong pagkatao. So ibig sabihin po, yung realidad, hindi po sapat na ma-invite lang tayo. Hindi rin po sapat na pumasok lang tayo. Ang tanong, nagbago po ba tayo sa biyaya ng ating Panginoon? Inuulit ko po, no, hindi sapat na ina-invite tayo, hindi sapat na pumasok tayo. Ang tanong, nagbago ba tayo? Ikalima po at panghuli, marami ang tinawag, kaunti ang tumugon. Many are called, few responded. Hindi katulad nung quote na, many are called but few are chosen. Hindi ganon. Many are called but few responded. Ang tinawag ay tumukoy po sa lahat ng mga nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang Diyos po ay naganyaya sa lahat upang makapasok sa kanyang kaharian. Ito po yung pangkalahatang panawagan po sa atin. Ang tumugon po ay tumutukoy sa mga tumanggap sa ating Panginoon, nagsisi sa kanilang mga kasalanan at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. At tinanggap siya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. So sila po talaga yung mga totoong nagpasya, sumunod kay Kristo at namuhay ayon sa kanyang mga utos. Hindi po sinabi ng talata na yung mga maramot, hindi po sinabi ng talata na maramot ang Diyos sa kaligtasan. For all nga eh. 'Di ba? Sobrang yaman ng ating Panginoon, lahat tayo invited sa kanyang kaharian. Pinakita po dito na sa halip ay hindi lahat ng inayahan ay handang sumunod. Nandun na sa part na yung mismong tao, yung walang willingness na sumunod sa ating Panginoon or tumugon sa ating Panginoon. So ibig sabihin, marami ang nakarinig ng salita, umattend ng pananambahan, tinawag ang sarili na Kristiyano, but in reality, kakaunti ang tunay na nagsisi, kakaunti ang nagpasakop sa ating Panginoon, at kakaunti ang namumuhay sa kabanalan. Many are called, but few responded. Yung totoong tumugon sa ating Panginoon. Ang pagpili po ay hindi lihim na desisyon ng Diyos laban sa tao. Ito po ay bukas na paanyaya, invitation for all. So ang aral po na ito ay isang babala at isang hamon sa ating mga puso. Natiyakin po kung tunay po ba talaga tayong tumugon. Did we really accepted the invitation of God? Hindi sapat na basta't nagpakita lamang tayo sa simbahan o nagbasa ng Biblia, dapat po nating isuko ang ating mga buhay para sa ating Panginoong Jesus at hayaan po siya na baguhin tayo dahil wala po talagang makakapagpabago sa ating mga tao kundi ang ating Panginoon lamang. Huwag nating sayangin ang pagkakataong binigyan sa atin ng ating Panginoon. Tumugon tayo sa kanyang panawagan ng may pagsisisi, pananampalataya at pagtalima. So sa ganitong paraan, magkakasama tayo sa mga pinili na makapasok sa kanyang kaharian. Ang sarap pong makita na kapag yung kaharian ng Panginoon, tayo yung magkakasama. Amen po ba? Amen, 'di ba? So mga kapatid, ang talinghagang ito ay hindi lamang kwento tungkol sa isang handaan. Ito po ay sumasalamin sa ating mga puso.
na ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa atin paulit-ulit. Masinsin at tigib ng pagtsatsaga. Sobrang tsaga. Pag ba in-evaluate natin ang ating mga sarili, matyaga ang Panginoon sa atin, amen ba? Sobrang tyaga dahil kilala natin ang ating mga sarili. Pero ang question, paano tayo tumugon sa paanyayang yun? Ang biyaya ay libre, hindi siya mura, hindi siya mahal, ito ay libre. Pero marami pa rin ang tumatanggi sa paanyayang ito. Ang kasalan ay handa na, ang mesa ay nakalatag na, ang paanyaya ay patuloy na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Kaya ngayon, habang may panahon pa, pakinggan natin ang paanyaya ng Diyos. Sabi dyan, you are invited to God's kingdom. He loves us so much that He invites us anyway. Mahal tayo ng Panginoon, sobrang mahal, na patuloy tayong inaanyahan niya sa kaharian ng ating Panginoon. Ini-invite tayo ng ating Panginoon kahit sino pa tayo. Masama man tayo sa paningin ng iba, mabuti man tayo sa paningin ng iba, tinatanggap tayo ng Panginoon, He qualifies us. Ang kailangan lang ay tumugon tayo ng may pagsisisi, ng may pagsuko ng ating mga buhay sa ating Panginoong Hesus. May choice tayo sa pag-accept. Magalit, tanggihan, maging mapagmalaki sa harap ng Panginoon, matakot, o mapagkumbabang tanggapin ang paanyaya ng Panginoon. Sabi nga, wag na nating ipagpaliban, wag na nating baliwaliin, at wag nating gawing dahilan ang biyaya upang manatili po tayo kasalanan na ginagawa natin sa ating araw-araw na buhay. Tugunin po natin ang paanyaya ng hari at isuot natin ang damit ng bagong buhay. Nawa po, mga minamahal na kapatid, hindi lamang po tayo kabilang sa mga tinawag, kundi sa mga tunay na tumugon, nagbago, at nanatiling tapat sa hari hanggang wakas. Because we are invited to God's kingdom. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Yun po. Maraming salamat po sa napakabiyayang mensahe po, Jack, sa umaga nito. Ngayon po, dako tayo sa ating paghahandog. Naahanyan ko po ang kapatid na Kuya Gilbert at na Kuya William. Inahanyan ko po ang kapulungan na tumayo. Ayan po, makakaupo na po ang kapulungan muna. Dako po tayo sa ating mga pahayag. April 19,
Ganun pa rin, 9:30 po ang ating pananambahan. Ang ating po ang speaker natin, ang ating Reverendo John Dave Angeles. Ang ating presider po, ang ating Jack Eden Dikina. Ang mga usher po natin, ang kapatid Noemi Bolivar at kapatid Elsa Go. Ang Kids Sunday Bible School po, 9:30. Ongoing po sa taas po ito. Every Wednesday po yung midweek service prayer meeting natin online, 7:30 p.m. ginagawa. Ang oikos natin, ginaganap sa pagkatapos din po ng ating pananambahan, ongoing. Sunday worship ang kababaihan, ang young adult, at youth. May mga karagdagang pangpayag, Pastor? Chairman? Good morning po. So sa mga nakabasa po ng message ko sa GCN, binuksan na po natin nitong week yung church para maging student center, no, bagamat wrong timing ng konti dahil may crisis, maraming school na nag-online mode, no? Especially yung target school natin na PUP, so parang online halos lahat ng klase nila. So medyo walang estudyante. Kahit na meron tayong mga bantay dito nung Thursday, tsaka nung Friday, nung Saturday yata wala nag-volunteer. No? Hindi na ako nangulit kasi nga wala namang tayong ina-expect na visitors. Pero gayon pa man ay pagpapatuloy po siguro natin na open ang church tuwing Thursday, Friday at Saturday ng 3 to 6 p.m. So sa mga gusto po na mag-volunteer para makabahagi sa ating student center ministry ay pwede po kayong mag-volunteer. So magsabi lang po kayo sa GC or sa akin po diretso para po ma-line up ko po kayo. So katulad po siguro ng ginawa nila Ate Carmen ay pwede pong gamitin natin yung time na to para makapag accountability partner, no, accountability group, or yung mga kapisanan ay pwede ring magdaos ng oikos meeting siguro kung ayaw nyo na ng Sunday. Yun. So, yun po. So, para po sa mga anak natin, sa mga nag-aaral, ay open po yung ating church tuwing Thursday to Saturday ng 3 to 6 p.m. Pwede po kayo mag-invite ng inyong mga classmates and friends kung gusto nyo ng tambayan or gawaan ng assignment. Ayan. So, yun lang po siguro sa ngayon. Salamat po, Chairman, sa mga karagdagang payag. Dako po tayo sa dalangin pastoral. Sa lahat po na may kakayahang tumayo ay samahan niyo po ako na dumulog sa atin pong Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito ay lumalapit kami sa iyong banal na harapan, sa inyong kabutihan, sa inyong mga anak, sa bawat isa na ngayon ay nagkakatipon sa iyong bahay-sambahan, gayon din ang mga kasama namin na nakatunghay via online. Salamat, Panginoon, sapagkat mayroong kaming pagkakataon na muling makalapit, makapanambahan at makadulog sa iyo. Sa umagang ito, Diyos, ay patuloy naming ininadalangin ang inyong pong mga anak na may mga tanging kahilingan. Ang amin pong magulang, ang Nanay Ruby, inyo po siyang pagkalooban ng maayos na kalusugan, Panginoon. Dalangin namin ang si G-Boy, Panginoon, sa kanya pong karamdaman, inyo pong siyang bigyan ng lubos na kagalingan, at dalangin din namin si Kuya Imo na patuloy na nagpapagaling at nag-undergo, Panginoon, ng mga treatment upang ang kanya pong kagalingan, Panginoon, ay patuloy na makuha at may pagkaloob, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang amin pong Jack Eden, ang kanyang pamilya, especially si Alpha sa kanya pong back condition. We pray ang inyong pagkilos at pagpapala at kagalingan ay inyong ipagkaloob sa kanya. We also pray, Panginoon, sa sister ni Kuya Gilbert, si Abigail, Panginoon, na sa panapanahon ay nag-undergo ng dialysis. We pray ang inyong pagbibigay sa kanya ng kalakasan upang masustain, Panginoon, ang kanyang mga sessions na ito. At dalangin namin na mapagkalooban siya, O Diyos, ng
magiging donor, Panginoon, ng kidney. We pray, Panginoon, sa amin pong mga nakatakdang gawain, especially, Panginoon, ang amin pong Vacation Bible School sa May, both sa SM Val at sa Pasig. We also pray, Panginoon, sa amin pong Student Center Ministry, O Diyos. Panginoon, marami kaming nais na maipaglingkod sa mga estudyante sa dakong ito. Ang aming dalangin, O Diyos, ay patuloy kang kumilos at patuloy ding, Panginoon, na tumawag ng mga volunteers na maglalaan ng panahon at ng kanilang buhay upang maging bahagi ng ministeryong ito. Dalangin namin, O Diyos, ang kapatid po ni Jack Jubel, si Mark Joseph, na nagtatrabaho, Panginoon, sa malayong lugar, Panginoon. Dalangin namin siya na inyong pagkalooban ng maayos na pangangatawan. Gayon din, O Diyos, ang kaisipan upang sa kabila, Panginoon, ng kanyang pagkalayo ay patuloy din siyang patatagin, Panginoon, at bigyan ng kalakasan sa kanyang pagtatrabaho. Dalangin namin, O Diyos, ang trabaho po ni Love, na ikaw ang siyang magbigay ng katagumpayan sa kanya sa mga pangangailangan. Gayon din ang kanyang ama, Panginoon, na nangangailangan ng surgery. Patuloy, O Diyos, ang dalangin namin sa US application niya, Panginoon, citizenship, at ingatan niyo siya, Panginoon, sa iba't ibang mga panganib, lalo sa kanya pong kinaroroonan. Dalangin namin, O Diyos, ang si Talin, Panginoon, sa kanyang pag-aaral, si Vic, na muli ay nakapagtrabaho at nasa malayong dako. Dalangin namin, O Diyos, na inyo pong ingatan ng aming kapatid na ito. We also pray, Panginoon, kay Jennifer Puno ng Kagalingan. Ganun din po, Panginoon, kay Norly, O Diyos, ikaw ang siyang nagbigay ng kalakasan at maayos na kalusugan sa kanila. We pray, Panginoon, kay Brian sa kanya pong mga pinagdaraan ng depression and anxiety. Gayon din, Panginoon, sa brother po ni George sa kanya pong sakit. Dalangin namin, O Diyos, ang patuloy na lakas at pangungunan niyo po, Panginoon, sa kanyang buhay sa ngayon. Dalangin din namin, O Diyos, si Tess, Panginoon, sa kanya pong patuloy na pagdadialysis at iba't ibang mga treatment, Panginoon. Inyong pagalingin ng aming magulang at kapatid na ito, at naniniwala kami sa inyong pagkilos sa kanyang buhay. Dalangin namin, O Diyos, ang aming pong kapatid, ang Teacher Leonie, sa kanya pong trabaho, ang pagiging isang guro, ang kanya pong mga challenges sa kanya pong school. Dalangin namin inyo pong bigyan siya ng kalakasan at patuloy na inspirasyon upang ang kanyang buhay ay maging daan sa marami pa pong mga mag-aaral na matuto at makaabot sa kanilang mga pangarap. Dalangin namin ang kanyang kapatid, inyo pong bigyan ng kalakasan, kagalingan, Panginoon. Gayon din po ang kaibigan po ng Nanay Vicky. Dalangin namin ang kagalingan na inyong may pagkaloob sa kanya. Dalangin namin, Panginoon, si Ate Tin sa kanyang mga patuloy na pagkilala sa iyo, pag-aaral ng inyong mga banal na salita, at ang kanyang buong pamilya, O Diyos, ay amin pong dinadalangin at tinudulog sa iyo. Dalangin din namin, O Diyos, ang amin pong mga gawain sa mga linggo-linggo namin gawain, ang amin pong worship services, ang amin pong oikos, ang mga bata, Panginoon, na amin pong tinuturuan sa bawat linggo. Dalangin namin na ikaw ang siyang magbigay ng katagumpayan sa lahat ng ito. We also pray, Lord, sa amin pong nalalapit na 39th church anniversary ng SM Val, ang amin pong mga preparations, ang amin pong mga paghahanda rito, higit, Panginoon, sa amin pong actual, O Diyos, na pananambahan, higit ang aming mga buhay na patuloy namin itinatalaga sa iyo upang sa dakong ito, Panginoon, ng Santa Mesa ay maging mabiyaya, maging mapagpala, Panginoon, ng inyong iglesia. Maramdaman kami, O Diyos, na siyang mga lingkod mo, na siyang gumagawa at kumikilos sa dakong ito. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong bawat kapisanan. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong mga iba't ibang mga ministeryo. We pray, Panginoon, sa aming mga kamanggagawa, ang amin pong Pastor Arnold, ang Jack Eden, ang Jack Jubel, gayon din, Panginoon, ang amin pong Pastor Arnaldo na inyong tinawag, O Diyos, sa dako ng Pasig. Dalangin namin siya higit na inyong pagkalooban ng katalinuhan, ng kalakasan, at alam namin, O Diyos, na ikaw ang siyang bigay ng desire sa kanyang puso
upang ang kanyang mga paglilingkod ay patuloy na yumabong at ikaw, O Diyos, ang mag-equip sa kanya sa marami pa pong gawain. Dalangin namin, O Diyos, ang kalagayan ng aming bansa. Salamat, Panginoon, sapagkat unti-unti ay nagkakaroon na po ng mga rollback sa petrolyo. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na pumagitna sa mga labanan sa Middle East o sa East Asia, Panginoon. At naniniwala kami na ang inyong paggawa, kami, O Diyos, na inyong mga anak ay hindi mo pababayaan sa panahon na ito. Dalangin namin higit ang mga kapatid naming mga jeepney drivers, Panginoon, na siyang lubos na apektado nitong problema sa krisis ng krudo, Panginoon. Gayon din ang mga magsasaka na sila, O Diyos, at ngayon ay pati Panginoon ng mga maliliit na mga poultry, Panginoon, ay apektado na rin po. Dalangin namin, O Diyos, ang kabuhayan nila, na sila, O Diyos, na umaasa sa mga bagay na ito upang sila ay may makain. Dalangin namin ang inyong pagkilos sa mga panahon na ito, O Diyos, ng kahirapan at mga challenges, Panginoon, ng buhay. Dalangin namin, O Diyos, ang amin pong bayan. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na pumagitna higit sa mga pangangailangan, O Diyos, ng amin pong mundo na humaharap sa mga iba't ibang mga struggles, Panginoon. Dalangin namin ang amin pong church, ang SM Val, inyo pong pagkalooban ng mayamang pang ministeryo at patuloy niyong gamitin, O Diyos, upang makapaglingkod sa dakong ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe na aming napakinggan. Masumpungan niyo kami, O Diyos, na mga anak mo na tumutugon sa inyong mga pagtawag, sa iyong imbitasyon, Panginoon, at nasayin namin ang iyong kaharian ng amin pong makuha, Panginoon, amin pong makamit ang inyong presensya sa aming mga buhay. Patuloy niyo kaming baguhin bilang inyong mga anak at maranasan namin ang inyong biyaya sa bawat araw ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong kadakilaan at sa aming pong mga panalangin. Alam namin na mayroon kaming Diyos na tapat at siyang tumutugon sa lahat ng amin pong mga dinulog sa iyo. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Manatili po tayo sa ating pagkatayo. Dako po tayo sa basbas sa may mga kaarawan at tanging pasasalamat. Nais pong inayang kung meron po dito sa ating harapan. Ngayon, kung wala naman po, awit mo natin Doxolea. At ngayon, mga magulang at mga kapatid, tanggapin natin ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Ama sa kalangitan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang pangunguna, pagsubaybay, pakikipisan at kaaliwan ng banal na Espiritu, ang siyang sumagana sa ating mga buhay ngayon at magpakailanman. Amen. Positional. Aming pagwawakas ng payapang pagsamba. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyong biyaya sa tuwina at sa dakilang pagsinta. Kami ay ingatan, huwag mong hiwalayan sa gawain at paglalakbay. Uli mong samahan sa iyong sambahan sa
Sunday po sa ating lahat. Ingat po sa pag-uwi.